ang agenda ng Diyos, trusting in the Lord's ability to bring about true righteousness in the end. Sa close po sabi dito, a deeper contemplation in our lives, praise God. Sabi ho, life is filled with the celebration of victories. May katagumpayan, and the lamentation of losses. Siyempre, may mga kalungkutan din po. In acknowledging our own limitation and the treachery around us, ano sabi? We can seek greater reliance on God who alone knows our struggle, our hearts. At pong palapanan ng Panginoon. Magtitiwala po tayo sa Diyos. Kasi close po, sabi our lesson, give glory to the righteous one. Let's stop running to fix things our way so we can pause and fix our eyes on God. Sabi niyo po, fix our eyes on God. Magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Know that God's ways are higher than man's ways and He never changes. Isaiah 55. Mas mataas ang kalooban, ang isip ng Diyos. Bakit nangyari yan? Hindi natin alam. May purpose ang Panginoon. Ang mahalaga, magtiwala tayo, sumunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Ano ba kayo? No? Sabi ito, Isaiah 26 verse 3, with a perfect peace, you will protect those whose minds cannot be changed. Yung perfect peace ng Lord, iingatan niya yung mga isip na hindi nagbabago because they trust in you. Nagtiwala sa Diyos. Trust the Lord always because the Lord alone is an everlasting rock. Alam po ang bottom line, tayo po tumayo, pagtitiwala pa rin po sa Diyos. Amen po ba?